Ito ang actual footage ni Charlie Tan papasok ng Walmart sa Cortland ilang araw bago ang pagpaslang. Sinubukang bumili ng binata ng baril para sa sinasabi niyang hunting trip. Ngunit saan ba talaga ginamit ng binata ang naturang armas? Ito ba ay proteksyon laban sa kanyang ama o sadyang pinagplanuhang patahimikin ang haligi ng tahanan? Magandang buhay at welcome po sa aking channel. Bago po natin ituloy ang kwentuhan, kung kayo po ay mahilig sa mga solve at unsolved na mga kaso na ikinuwento sa Tagalog, maaari nyo pong i-click ang subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na pinupost ko linggo-linggo. Si Charles John Tan o mas kilalang Charlie ay ipinanganak taong 1996. Siya ang bunsong anak ni Jim at Jean Tan. Nagdesisyon na lumipat sa North America mula China para bigyan ng mas magandang buhay ang kanilang mga anak. Noong 7 years old si Charlie, nagdesisyon ang kanyang mga magulang na lumipat ng tirahan sa Pittsford, New York mula Canada kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Jeffrey. Si Charlie ay nagtapos ng high school sa Pittsford Mendon High School taong 2012. Hindi man nakatapos ng koleyo, naging maswerte ang binata nang siya'y makapasok sa isang Ivy League school sa New York, ang Cornell University. Maliban sa pagiging student council president, football player at isa sa mga board ng local YMCA, kilala si Charlie bilang isang mabuting anak, kapatid, estudyante at kaibigan. Ang pamilyang Tan ay maituturing na may kaya sa buhay dahil na rin sa kanyang ama na nagtrabaho sa Kodak. Si Jim ay naging president at CEO ng Dynamax Imaging LLC na may $2 million worth ayon sa court record. Walang malinaw na impormasyon tungkol sa kung anong pinagkakaabala ni Jean, pero malinaw na siya ay isang mabuting ina para sa kanyang mga anak. Perpektong pamilya, ganyan mailalarawan ng mga nakakakilala sa mga Tan ang kanilang pamilya. Successful business, mababait at matatalinong anak, wala nang mahihiling pa ang pamilya. Pero ang lahat ng ito ay mabubura ng isang krimen na magiging sentro ng mga balita sa New York at ibang panig ng mundo. January 28, 2015, isang tawag mula kay Jean Tan ang natanggap ng mga pulis. Ayon kay Jean, nakakaranas siya ng pang-aabuso sa kanyang asawa na si Jim. Ang mga pulis ay nakahanap ng sapat na ebidensya para masampahan ng kaso si Jim, ngunit tumanggi ang asawa na gawin ito sa kanya. Ayon sa mga pulis, ito ang kauna-unahang tawag mula sa mga Tan. Ayon naman sa isang pahayagan sa New York, mula 2003 hanggang 2015, may 18 tawag ang natanggap ng 911 hotline mula sa bahay ng mga Tan. Walang malinaw na impormasyon kung sino at anong dahilan ng mga tawag. Sinimot ni Charlie ang laman ng kanyang bangko noong February 5, 2015. Nagpaalam din siya sa kanyang football coach na hindi siya makakapag-practice kinabukasan. Nagpunta siya sa Walmart sa Cortland na kalahating oras ang layo sa kanyang school campus para bilhin ng isang baril. Hindi siya pinagbentahan dahil sa kanyang Canadian citizenship kung saan kailangan niya maghintay ng ilang araw para sa pangalawang background check. Nakiusap siya sa kanyang kapatid sa frat na si Whitney Knickerbocker na bilhin ito para sa kanya dahil kailangan niya ito sa kanyang hunting trip. Nabili ni Knickerbocker ang Remington 870 at 2 kahon ng bala na ibinigay niya kay Charlie. Kapalit ng pabor na ito, binigyan ni Charlie ng isang case na beer ang kabrad. Gabi ng February 5, nag-drive si Charlie patungong Pittsford mula sa kanyang school campus. Sinasabing sa pagitan ng 6:30 hanggang 9:30 ng gabi, nakipagkita siya sa kanyang kaibigan na si Anna kasama ang boyfriend nito para maghapunan. Ayon sa kanila, normal naman ang pakikitungo sa kanila ni Charlie hanggang sa ito'y magpaalam. Bandang 10:00 ng gabi, nagpunta naman si Charlie sa bahay ng isa pang kaibigan na si Jacob. Napansin niya na may kakaibang kinikilos ang kaibigan at tila malungkot ito. Dagdag pa ni Jacob, tinanong siya ni Charlie kung magkano laman ng kanyang bangko at nagsabi ito sa kanya na kailangan niyang umalis ng bansa. Tinanong niya ito kung bakit, wala itong naging paliwanag. Sa patuloy na pag-aalala ni Jacob sa kaibigan, agad siyang tumawag sa kapulisan pagkaalis ni Charlie. Nag-request siya ng welfare check bandang 11:30 ng gabi. He didn't give us a lot of details. I'm just worried that he might do something at his house. I don't know if anything's going to happen, but
I just can't take a chance. All right, well, I'm going to have him go to that house and check on him. 2:00 ng madaling araw kinabukasan, si Charlie at ang kanyang ina na si Jean ay nagmaneho patungo sa border ng Niagara Falls habang ang kanyang nakatatandang kapatid na si Jeffrey ay dumating sa Canada noong February 7 mula sa paliparan ng Toronto. Nagmaneho sila pabalik ng Estados Unidos noong February 9 sa Rainbow Bridge ng Niagara Falls. Dinaanan din nila ang Chinese visa na kanilang inapply 2 araw bago ang insidente. 5:30 ng hapon, nagpadala ng email si Charlie sa kanyang fraternity na may subject line na showtime. Sinabi niya sa kanyang mga kabrad na sa mga darating na araw, may kakalat na balita tungkol sa kanya na hindi nila dapat paniwalaan. Posible din daw na bisitahin at imbitahan sila ng mga investigador para questionin. Dagdag pa niya, mas marami ang nakakakilala sa kanya at ang tunay na kwento ng kanyang buhay. Sa tamang panahon, malalaman niyo rin ang katotohanan. Yan ang huling sinabi ni Charlie sa kanyang email. Paglipas ng 1 oras, 6:09 ng gabi, nakatanggap ng tawag ang 911 hotline mula kay Jean Tan. Umiiyak at wala sa wisyo. 911 center, what is the address of the emergency? Yes. Hi. This is Jane Pat. I heard an argument that someone talked to my husband. Ma'am, I can't understand anything you're saying. Does anyone need an ambulance? Did you say you heard a shot? Does somebody in the house have a gun? Who's already dead? You're who? Are you in a safe spot? Yes, I am. We need you to wait outside of the house for the police officer's safety. Si Jim Tan ay binaril ng malapitan ng 3 beses sa kanyang dibdib, ulo at braso habang nakaupo sa kanyang desk sa kanilang home office. Nang dumating ang mga pulis sa bahay ng mga Tan, nakita nila si Jean at Charlie na naghihintay sa labas ng bahay. Ayon sa mga report, tinanong ng mga pulis kung nasaan ang kanyang ama at ang baril na ginamit. Inamin di umano ni Charlie ang ginawa sa sariling ama. Sinabi niya sa mga pulis na nasa taas ang walang buhay na si Jim at nagawa niya lamang ito para protektahan ang kanyang ina. Ayon sa prosecution, natagpuan ang mga fingerprints ni Charlie sa mga basyo ng bala na malapit sa katawan ng kanyang ama. Dagdag pa ang di umano'y pag-amin niya sa mga pulis ng kanyang ginawa, kaya siya ay kinasuhan ng second-degree murder noong March 2015. Sa mga testimonyang ibinigay ng mga eksperto, maaaring ilang oras o ilang araw nang walang buhay si Jim Tan bago pa ang tawag ni Jean dahil na rin sa kalagayan ng katawan niya. Sa kabila nito, nag-plead ng not guilty si Charlie sa kasong murder at siya ay nagpiyansa ng $50,000 habang hinihintay ang paglilitis. Nagtagal ang hearing ng higit sa 1 linggo, ngunit nabigla ang lahat ng baguhin ang testimonya ni Charlie kung saan sinabi ng kanyang abogado na ang kanyang ina ang totoong may sala sa nangyari sa kanyang ama. Umabot ng 5 araw ang deliberasyon ng jury at nagdesisyon si Judge Piampiano ng mistrial dahil sa unanimous decision ng mga ito. Hindi pa natapos dito ang mga kagulat-gulat na revelasyon dahil November 5 ng parehong taon, na-dismiss ang kaso laban kay Charlie Tan dahil sa di umano'y kakulangan ng ebidensya. Pagkatapos na-dismiss ang kaso, napabalitang bumalik at nanirahan si Charlie sa Toronto, Canada. Hindi naging madali sa prosekusyon ang naging verdict kay Charlie pero wala silang nagawa dahil sa naglabas na ng desisyon ang korte. September ng taong 2017, higit 2 taon ang nakalipas, nagdesisyon si Charlie Tan na bumalik ng Estados Unidos para umattend ng kasal ng kanyang kaibigan. Siya ay inaresto sa border sa kasong iligal na pagtanggap ng baril at bala na intensyong gamitin sa krimen at pagbibigay ng maling pahayag. Noong June 22, 2018, siya ay nag-plead ng guilty sa kasong federal gun charges dahil na rin sa payo ng kanyang mga abogado. November 19, 2018, siya ay nahatulan ng 20 years na pagkabilanggo para sa federal gun charges. Makalipas ang 1 taon,
November 20, 2019, inamin ni Charlie Tan ang pagpaslang sa kanyang sariling ama. Ayon sa kanyang affidavit, matagal nang binubugbog ng kanyang ama ang kanyang ina at ito ang dahilan kung bakit nagawa niya ang krimen. Binanggit niya na may mga pagkakataong nakita niya ang pisikal na pag-aaway ng dalawa kung saan hinihila ang buhok at si Jean ng kanyang ama. May mga araw na mapapansin na lamang niya ang mga pasa sa kanyang ina sa kabila ng pagtatakip niya dito. Nabanggit din sa affidavit na ilang beses niyang sinubukang i-report sa pulis ang insidente, ngunit ang tanging naging solusyon ay ang pag-alis ni Jim ng ilang araw sa kanilang bahay. Kasabay ng pag-alis ng kanyang ama sa kanilang bahay, tinatanggalan sila nito ng cable, internet, tubig at kuryente. Dagdag pa ni Charlie, naalala daw niya nang minsan nag-celebrate siya ng kanyang birthday sa isang shelter na mas naging masaya dahil wala ang kanyang ama. Ikinuwento din ni Charlie kung paano niya ginawa ang krimen. Pumasok daw siya sa kanilang bahay mula sa kanilang backdoor, umakyat sa home office ng kanyang ama at saka niya ito pinagbaril ng 3 beses habang nakaupo. Sinasabing kaya nag-plead ng guilty sa kasong murder si Charlie ay para mabawasan ang unang hatol sa kanya na 20 years. Sa kabila ng bagong affidavit at mga impormasyon na inilabas niya tungkol sa pang-aabuso ng kanyang ama, hindi ito naging sapat para mabawasan ang kanyang sentensya. Ayon sa prosekusyon, hindi na-establish ng defense ang di umano'y pang-aabuso ni Jim Tan sa kanyang asawa. Hindi man maisasampang muli ang kasong murder laban kay Charlie, tinanggap ng prosekusyon ang hatol na 20 years kay Charlie Tan at para sa kanila, nakamtan ni Jim ang hustisya. Kasalukuyang nakadetine pa rin si Charlie Tan sa New York's Raybrook Federal Prison malapit sa Lake Placid habang naghihintay ng kanyang paglaya. Sa pagkawala ng haligi ng tahanan, maliban sa nakuha ni Jean Tan ang 50% ownership ng Dynamax Imaging LLC na nagkakahalagang $2.4 million, nakatanggap din siya ng $150,000 cash. Samantala, naging CEO naman ang panganay na anak na si Jeffrey Tan na kasalukuyang naninirahan sa Indonesia kasama ang kanyang asawa at 2 anak. Nakatanggap naman ng mahigit $230,000 cash si Charlie at 25% ownership ng negosyong pinundar ng ama na nagkakahalaga naman ng $1.2 million. Sa huli, mas nanaig sa mga nakapalibot kay Charlie ang paniniwalang siya ay isang perpektong anak na nais lamang protektahan ang kanyang ina.